Sa Miami, binabantayan ng dating ahente na si Kyra ang silid kung saan nagtatago ang kanyang target. Ang lalaking iyon ay namumuno sa isang grupo ng mga sundalo na kasalukuyang naghahanap ng isang lalaki sa ibang gusali. Pumasok sila gamit ang gas grenade at hinanap ang bawat silid ngunit nabigo. Lumapit ang lalaki sa bintana habang nagtataka kung bakit mali ang kanilang impormasyon para lang bumunot ng baril si Kyra at pinaputokan siya sa ulo mula sa malayo. Sa computer ng lalaki, makikita na ang hinahanap ng mga sundalo ay ang asawa ni Kyra na si Isaac. Samantala, inaalagaan ng dating ahente na si Isaac ang kanyang 4 na taong gulang na anak na si KY. Pagkatapos niyang ilagay ang kanyang hearing aid, narinig ni Isaac si KY na nagtatanong kung ang mga peklat sa kanyang katawan ay mula sa pakikipaglaban sa mga masasamang tao. Sumagot si Isaac ng oo, ipinaliwanag na nasa malayo pa rin si Kyra at nakikipaglaban sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya makakasama sa kanila. Maya-maya, nakatulog si KY at pinakinggan ni Isaac ang kanta na tinugtog nila sa kanyang kasal habang inaalala ang mahalagang sandali. Kinabukasan, habang palabas ng bahay, napansin ni Isaac ang isang misteryosong sasakyan na dumaan. Nagmaneho siya sa bayan kasama si KY na kumakanta ng mga paboritong kanta ng kanyang ama sa likurang upuan. Nang subukan ni Isaac na mag-park, isa pang kotse ang pumarada at muntik na siyang mabangga. Ininsulto lamang siya ng driver bago ito umalis. Sa bangko, napansin ni Isaac ang mga karagdagang multa sa pag-withdraw at nakipagtalo sa clerk. Habang abala si Isaac, gumala si KY. Biglang pumasok sa gusali ang 3 magnanakaw at pinagbabaril ang kisame kaya nagpanik ang lahat. Habang sinisimulan ng mga magnanakaw ang pagpapatumba sa mga tao, sinubukan ni Isaac na tawagin si KY, ngunit masyadong natatakot ang bata para kumilos. Nagutos ang isa sa mga magnanakaw na umatras si Isaac, ngunit nanatiling kalmado si Isaac at hiniling sa kanya na hayaan si KY na lapitan siya. Itinutok ng magnanakaw ang kanyang baril sa bata, kaya sinabihan siya ni Isaac na takpan ang kanyang mga tainga at ipikit ang mga mata. Pagkatapos ay tinanggal ni Isaac ang kanyang mga hearing aid at tumalon sa unahan upang pabagsakin ang lahat ng mga magnanakaw sa ilang galaw lamang na iligtas ang lahat ng mga biktima. Binuhat niya si KY at lumabas ng gusali, napansin na nakunan ng mga security camera ang lahat. Samantala, sa Mexico, nanunood ng balita si G7 Secretary General Jack at nalaman na iimbestigahan ng Office of the Inspector General ang nakaraan ni Jack bilang pinuno ng CIA dahil pinaniniwala ang isa siyang espiya. Sa sandaling iyon, ang kanyang assistant na si Patrick ay nagdala ng mahalagang ulat. Pinatay ni Kyra ang isa pang dating ahente ng isang pangkat na tinatawag na Shadow Force. Lumalabas na inutusan ni Jack ang puwersa ng Shadow noong siya ay nasa CIA at ipinadala sila upang gawin ang mga maruruming trabaho. Sina Kyra at Isaac ay dating bahagi ng puwersa ng Shadow, ngunit ngayon ay ginawang misyon ni Kyra na patayin ang mga dati niyang kasamahan sa koponan. Sa orihinal na 12 miyembro, 5 na lang ang natitira. Sinabi rin ni Patrick kay Jack na nakunan si Isaac ng security camera ng bangko. Sa panunood ng footage, napansin ni Jack si KY at napagtanto na umalis sa koponan ang mag-asawa dahil nabuntis si Kyra at gusto nilang protektahan ang kanilang anak. Ipinadala ni Jack ang kanyang mga tauhan upang hulihin ang mag-asawa at naglagay ng $50 milyong na pabuya sa kanilang mga ulo. Sa Spain, pinapanood ng ahente na si Auntie ang kanyang kasintahan at kakampi na si Hank na naglalaro ng basketball habang tumatanggap ng ilang impormasyon tungkol kay Jack sa pamamagitan ng kanyang earpiece. Naging medyo agresibo si Hank habang nakikipagtalo sa isa pang manlalaro, kaya tinawag siya ni Auntie at ipinaalala sa kanya na sila ay mga undercover lamang. Lumalabas na pareho silang nagtatrabaho sa Inspector General at hinahanap ang mga dating miyembro ng Shadow Force. Sa sandaling iyon, natanggap din ni Auntie ang footage ng bangko. Sa command center ng G7, nakipagpulong si Jack sa ilan sa pinakamahalagang pinuno sa mundo para talakayin ang kanyang iskandalo. Ipinaliwanag niya na 8 taon na ang nakararaan, hiniling sa kanya ng gobyerno ng US na pamunuan ng isang top-secret program na tinatawag na Shadow Force na magsasagawa ng mga classified mission sa buong mundo. Ang mga ahente na sina Isaac at Kyra ay umibig sa isa't isa, ngunit labag ito sa mga patakaran, kaya umalis sila sa organisasyon. Nagdala sila ng napakasensitibong impormasyon, kaya may pabuya sa kanilang mga ulo. Dahil sa kamakailang iskandalo, dinagdagan ni Jack ang pabuya para mapabilis ang pagligpit sa kanila. Samantala, si Isaac at KY ay tumakas patungong Colombia. Pagkatapos tumawid sa kagubatan, narating nila ang isang luma at binahang bahay kung saan sila magtatago saglit. Tiniyak ni Isaac na walang laman ang lugar bago pinapasok ang kanyang anak. Nang gabing iyon habang kumakain, tinanong ni KY si Isaac kung bakit niya tinanggal ang kanyang mga hearing aid bago makipaglaban sa mga masasamang tao.
Ipinaliwanag ni Isaac na ang kawalan ng ingay ay nakakatulong sa kanya na makapag-concentrate. Gustong malaman ni KY kung naging masamang tao ang kanyang ama. Kaya, sinabi ni Isaac na sa nakaraan, sila ni Kyra ay masasamang tao na iniisip na sila ay mabuti. Pero sa kasalukuyan, kabutihan lang ang ginagawa nila. Sa Miami, natanggap din ni Kyra ang footage ng bangko at naging emosyonal nang makita niyang muli ang kanyang anak pagkaraan ng mahabang panahon. Naalala niya ang isang gabi 4 na taon na ang nakakaraan noong ginagamot niya ang mga sugat ni Isaac. Nakaalis na sila sa organisasyon pero hinahabol sila ng mga tauhan ni Jack na naglagay kay KY sa panganib. Nais ni Isaac na muling sumali sa koponan upang protektahan ang kanyang asawa at anak, ngunit naisip ni Kyra na ito ay isang masamang ideya. Ibinunyag niya na dati silang magka-partner ni Jack, gayunpaman, nahulog si Jack sa kanya at gusto ng higit pa. Dahil tinanggihan niya ito, dinimote siya nito at ipinadala sa mas mapanganib na mga misyon. Dahil ito ay personal, nag-alinlangan siya na ang pagbabalik ni Isaac ay magpapatahimik kay Jack. Nang gabing iyon, nagpa siya si Kyra na pabagsakin ang buong koponan kasama si Jack habang si Isaac ay nanatiling nakatago kasama ang kanilang anak. Kapag wala na ang lahat ng kanilang mga kaaway, muli siyang sasama sa kanyang pamilya at maaari silang mamuhay ng payapa. Sa kasalukuyan, nagpadala si Kyra ng naka-encrypt na mensahe kay Auntie tungkol sa insidente sa bangko at pumayag si Auntie na tulungan siya. Ipinaalam ni Auntie kay Hank na iiwanan na nila ang misyon na ito at sa halip ay hahanapin si Isaac. Kung tutuusin, sinusundan lang nila ang mga dating ahente para sirain si Jack at maibibigay din iyon ni Isaac. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Isaac nang makarinig siya ng ingay. Tiningnan niya ang bahay na may nakahandang baril at nakita niya ang basang mga bakas ng paa sa sahig. Biglang may tumalon sa kanya at dinisarmahan siya, kaya isang away ang naganap. Ang nanghihimasok ay si Kyra, na pinagalitan si Isaac dahil sa aksidenteng pagbunyag sa kanyang pagbabalat kayo at paglalagay kay KY sa panganib. Habang patuloy silang naglalaban, pinaghahampas nila ang isa't isa gamit ang anumang bagay na magagamit at maging ang pader. Nawasak ang mga kasangkapan, ngunit hindi tumitigil ang mag-asawa hanggang sa matuklasan nilang pinagmamasdan sila ni KY. Noong una, hindi nakilala ng bata si Kyra, ngunit nang sabihin nito sa kanya na siya ang kanyang mama, sa wakas ay niyakap siya ng bata at sinabing na-miss niya ito. Samantala, tinipon ni Jack ang natitirang mga ahente ng Shadow Force sa kanyang bahay at inanunsyo na ang pabuya para kina Kyra at Isaac ay naging $100 milyong. Nag-alok din siya sa kanila ng lahat ng suporta na maaaring kailanganin nila upang maisagawa ang misyon. Salamat sa isang espiya na nagngangalang Avery, si Jack ay may sapat na impormasyon para sa mga ahente upang mahanap ang takas na mag-asawa. Sa umaga, nagulat si Kyra nang matuklasan na naglalakad ng tulog ang kanyang anak. Sinabi niya kay Isaac na pinatay niya ang lahat ng mga ahente na masyadong malapit sa paghahanap sa kanya, ngunit ngayon ay opisyal ng tinipon ni Jack ang grupo at hahanapin nila ang mag-asawa sa lalong madaling panahon. Nagpa siya si Isaac na oras na para lumaban, gayunpaman, kakailanganin nila ng tulong. Sinabi ni Kyra na maaari nilang tanungin sina Auntie at Hank, ngunit hindi sumang-ayon si Isaac na binigyang diin na dahil ang dalawang iyon ay nagtatrabaho sa gobyerno, makukulong sila. Isa pang pagtatalo ang naganap at umalis si Isaac na galit na galit. Ilang sandali pa, pumunta ang mag-asawa sa basement para mag-practice ng kanilang shooting. Natamaan ni Kyra ang target sa gitna, ngunit malayo ang kay Isaac ng ilang pulgada. Pinaalalahanan niya ang kanyang asawa na hindi siya naging aktibo tulad niya, kaya kulang siya sa pagsasanay. Gayunpaman, patuloy siyang tinutokso ni Kyra. Sinabing noon pa man ay hindi siya magaling bumaril at ipinakita ang peklat sa kanyang balikat na dulot ng isa sa kanyang mga kapalpakan. Pagkalabas niya ng silid, muling nagpaputok si Isaac at sa pagkakataong ito, perpektong tumama siya sa gitna. Pagkatapos, pumayag si Isaac na magtrabaho kasama sina Auntie at Hank, kaya ipinakita sa kanya ni Kyra ang malakas na tactical na kotse na dala niya. Kailangan nilang maghintay hanggang makontak sila ni Auntie, kaya pansamantala kailangan nilang manatili sa paggalaw. Hindi nagtagal, sumakay sina Anutay at Hank sa isang eroplano papuntang Colombia. Habang nasa biyahe, pinanood ni Auntie ang isang lihim na camera na mayroon siya sa isang ahente ng Shadow Force at napansin niyang nagbago siya ng paksa mula sa mga ilegal na aktibidad patungo sa lagay ng panahon. Iniisip niya kung may nag-warning sa kanya, ngunit sa tingin ni Hank ay sinusubukan lang ng lalaki na itago ang kanyang pagbabalat kayo. Sa sasakyan, kinakanta ni Kyra at KY ang paboritong kanta ni Isaac. Gayunpaman, hindi masyadong magaling ang mga ito, kaya pinatay niya ang isa sa kanyang mga hearing aid. Nang pumasok ang kotse sa mahamog na lugar, nakita ng radar ang iba pang mga sasakyan na sumusunod dito.
Agad na itinago ni Kyra si KY sa isang lihim na kompartamento na sinabi sa kanya na maghintay habang ang kanyang mga magulang ay nag-aasikaso ng ilang masasamang tao. Nilagyan din siya nito ng headphones para magkausap sila. Ngayong ligtas na si KY, nagsimula ng magmaneho si Isaac ng mas mabilis. Pinalibutan sila ng mga kaaway sa magkabilang panig na inihayag ang 6 na lalaking nakamotorsiklo. Nagpaputok sila gamit ang mga maliwanag na flare na sumira sa mga bintana ng sasakyan. Ang isa ay dumapo sa unahan at si Isaac ay nawalan ng kakayahang makakita ng ilang sandali na nagpapahintulot sa isa pang kotse na maabutan sila. Biglang may dumaan na truck at winasak ang kabilang sasakyan bago nabangga ang sasakyan ng mag-asawa mula sa likuran. Habang papalapit ang mga nakamotorsiklo, nagpaputok ang truck gamit ang mga normal na bala, kaya binuksan ni Kyra ang roof hatch at nagsimulang bumaril pabalik. Matapos mabangga muli ng truck ang kotse, kinailangang magsimulang tumakbo ng mas mabilis si Isaac. Walang magawa ang mga bala ni Kyra sa truck dahil bulletproof ito, kaya nagpaputok na lang siya ng granada at nasunog ang harapan ng truck. Inilipat ni Isaac ang kotse sa gilid at lumitaw ang truck sa tabi nila na nagpapahintulot kay Kyra na sunugin din ang likod nito. Di nagtagal, sumabog ang truck at dumaan si Isaac sa gilid ng resultang pagsabog. Sa kasamaang palad, may harang ang kalsada at mas maraming lalaki ang naghihintay sa kanila habang namamaril. Sinira ng bala ang isang gulong at ang kotse ay nagsimulang dumulas sa kalsada hanggang sa makarating ito sa burol kung saan ito gumulong pababa at nahulog sa ilog. Makalipas ang ilang sandali, hinahanap ng buong koponan ni Jack ang mga bangkay sa ilog. Gayunpaman, nakatakas na ang pamilya at nagtatago sa kakahuyan. Kumilos ang tatlo upang magtago sa isang abandonadong minahan at sumang-ayon ang mag-asawa na mayroong espiya na nagbigay ng kanilang lokasyon. Sinabi ni Kyra kay Isaac na palagi niya silang pinapanood at kinumpirma ni Isaac na alam niyang minsan niyang hinawakan ang kanyang leeg sa gitna ng maraming tao. Kinaumagahan, nagising si Isaac at nakitang wala na si Kyra. Samantala, galit na galit si Jack dahil hindi mahanap ng kanyang koponan ang mga bangkay, ibig sabihin ay nasa paligid pa rin ang mag-asawa. Inilabas niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng pakikipaglaban kina Patrick at Parker na sinubukang ipagtanggol ang kanilang sarili. Gayunpaman, si Jack ay isa pa ring mahusay na manlalaban at madali silang pinabagsak bago sila pinatalsik sa trabaho. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Jack ng tawag mula kay Avery na may impormasyon tungkol kay Kyra at Isaac. Muling kinuha ni Jack sina Patrick at Parker at sinabihan silang kumilos. Sa eroplano, nagulat si Jack nang makatanggap ng tawag mula kay Kyra at pinasubaybayan sa kanyang mga tauhan ang tawag. Nag-alok si Kyra na makipagkita sa kanya sa kanyang pribadong isla para malutas nila ang kanilang mga isyu ng pribado, ngunit kung hindi niya tatanggapin o patuloy na magbanta sa kanyang pamilya, ibubunyag niya ang lahat ng sikreto nito sa gobyerno. Matapos pumayag si Jack na makipagkita sa kanya, itinapon ni Kyra ang telepono at sumakay sa isang bangka. Sa bayan, sina Auntie at Unc ay sumakay sa kanilang van para lamang matigilan nang lumitaw si Isaac sa likurang upuan na may dalang baril at si KY sa tabi niya. Iniisip ni Isaac na ibinigay ng dalawa ang kanilang lokasyon, ngunit sumumpa sila na sila ay nasa kanyang panig. Napakatensyonado ng sandali, gayunpaman, hindi nila maiwasang matawa nang mag-request ng musika si KY. Nagpatugtog siya ng kanta para sa bata bago sabihin kay Isaac na tinutulungan nila si Kyra mula nang magsimula ito sa kanyang pagtugis maraming taon na ang nakakaraan. Hindi nila alam kung nasaan siya ngayon, ngunit ipinagpalagay ni Isaac na gusto niyang harapin si Jack ng mag-isa upang protektahan ang kanyang pamilya. Sumang-ayon sina Unc at Auntie na dalhin sina Isaac at KY sa kanilang safe house sa ngayon. Sa pribadong isla, sinigurado ni na Patrick at Parker na hindi armado si Kyra bago siya hinayaan na makita si Jack. Sinimulan niyang akitin si Jack at lumapit habang humihingi ng privacy. Kaya, pinalabas ni Jack ang kanyang mga tauhan sa silid. Nagpanggap si Kyra na gusto siya, para lamang nakawin ang baril na itinatago niya sa kanyang jacket. Itinulak pabalik si Jack, nagpaputok siya hanggang sa bumagsak ito. Bumalik sina Patrick at Parker nang marinig nila ang mga putok, ngunit agad niyang pinaluhod ang mga ito sa lupa at pinababa ang kanilang mga armas. Sa kasamaang palad, buhay pa si Jack dahil nakasuot siya ng bulletproof vest sa ilalim ng kanyang damit. Nang gumaling siya, pinalibutan ng kanyang mga tauhan si Kyra at dinisarmahan siya. Sinubukan niyang tumakbo sa dalampasigan, ngunit agad siyang sinimulang bugbugin ng mga ahente ng Shadow Force at hinuli siya na nagpapahintulot kay Jack na sampalin siya. Sa safe house, narinig ni Isaac ang katok sa pinto at kumilos upang buksan ito na biglang sumabog. Sumugod ang mga dating ahente ng Shadow Force at sinuntok si Isaac bago ito itinapon sa hagdan. Nang subukan niyang tumayo, sinipa siya sa dibdib at itinapon sa ibabang palapag.
Sa isla, si Isaac na nakatali ay ibinaba sa tabi ni Kyra na nakatali rin. Hawak ni Patrick at Parker si KY na dinala sa ibang silid. Hindi nagtagal, dinala rin ng mga ahente si Annie na nakatali habang isiniwalat na ang tunay na pangalan ni Ang ay Avery. Ibig sabihin, siya ang naging espiya sa lahat ng panahon. Nagalit si Jack tungkol sa pagtataksil ng mag-asawa at sinabing gusto niya silang patayin sa harap ni KY dahil maaaring maging miyembro ang bata ng isang bagong Shadow Force. Umiiyak si Kyra habang sinasabi niya sa lahat ng iba pang ahente kung paano inabuso ni Jack ang kanyang posisyon para itulak siya sa isang relasyon at pinapunta siya sa mga walang kabuluhan na misyon. Sa sandaling iyon, bumalik sina Patrick at Parker nang wala ang bata. Itinutok nila ang kanilang mga baril kay Jack na inihayag ang kanilang mga sarili bilang mga undercover agent ng gobyerno habang inuutusan ng iba pang mga bantay na ibaba ang kanilang mga armas. Natatawa si Auntie dahil alam niyang may ibang grupo na humahabol kay Jack pero hindi niya sinabi kay Ang dahil nagdududa siya sa kanya. Nang subukan ng isa sa mga ahente ng Shadow Force na agawin ng kanyang sandata, agad siyang binaril ni Parker sa ulo na naging dahilan ng pagtawa ni na Auntie, Isaac at Kyra. Ang iba pang ahente ng Shadow ay nagbabahagi ng tingin at pag-abot sa kanilang mga baril habang ang isa sa kanila ay naghagis ng granada. Nakita ito ng tatlo at tumalon sila para magtago. Nagkaroon ng kaguluhan habang nagpaputok ang lahat at agad na nabaril si Patrick. Tinamaan si Jack sa likod at kinailangang tumakbo para magtago. Tumalon si Auntie sa isang ahente at sinaksak siya ng kanyang kutsilyo. Nakuha ni Kyra at Isaac ang mga armas na ibinaba ng mga bantay kanina at nagpaputok pabalik kasama si Parker na nasugatan sa kanyang balakang nang maubos ang kanyang bala. Pagkatapos ay dinalhan siya ni Auntie ng mga dagdag na bala at tinanong sa kanya ang lokasyon ni KY para mailigtas niya ito habang tinutugis ni Parker si Jack. Sinamantala ni Ang ang kaguluhan upang makatakas na may dalang isang bag ng pera. Nang makabawi si Parker, hinarap siya ng isang ahente at sinimulan siyang labanan sa lupa. Nagpalitan sila ng maraming suntok at nagawang saksakin siya ng ahente. Ngunit ngayon ay masyado itong malapit kaya ninakaw ni Parker ang kanyang baril at binaril siya sa ulo. Sa silid, napagtanto ng isa pang babaeng ahente na wala itong patutunguhan at umalis. Napansin ni Kyra na may isa pang granada ang namatay na kaaway, kaya binaril niya ito para magdulot ng malaking pagsabog. Siya at si Isaac ay tumalon palabas habang ang dalawang huling ahente ay lubhang nasugatan, kaya sila ay tumakas din. Nang makalabas si Jack sa pagtatago, sinubukan siyang barilin ni Parker mula sa likod at naubusan muli ng bala. Binaril siya ni Jack pabalik para mapaluhod siya. Gayunpaman, naubusan din siya ng mga bala at hindi siya napatay, kaya lumayo siya. Samantala, sinubukan niya ang naabutin ng bangka at nahanap si KY na tinawag siyang masamang tao. Ang pagkagambala na ito ay nagpapahintulot kay Auntie na makalusot sa likod ni Ang at mahuli siya habang sinasabi kay KY na maghintay sa gilid. Pagkatapos ay sinimulan ni Auntie na bugbugin si Ang, walang kamalay-malay na nakatingin si KY. Nahanap ni Kyra ang babaeng ahente sa loob ng bahay at nagpaputok sila sa isa't isa bago nagpas siyang maglaban ng mano-mano. Bumagsak sila sa pader at ipinagpatuloy ang kanilang labanan sa deck kung saan nagpalitan sila ng mga suntok at sipa bago nakuha ni Kyra ang isang kutsilyo na ginamit niya para saksakin ang leeg ng kanyang kaaway bago siya sinipa. Kasabay nito, nakita ni Isaac ang dalawang ahente sa baybayin na sinusubukang tumakas at binaril ang kanilang mga bag ng pera upang habulin siya. Naghintay siya sa likod ng isang pader at pinagmasdan ang kanilang mga anino hanggang sa makalapit sila para magpaputok. Ang isang bala ay tumama sa lata ng gas at ang pagsabog ay sumunog sa isang ahente na itinapon siya sa karagatan. Agad na tumakas ang isa pang ahente. Pagkatapos ay bumalik si Isaac sa pangunahing silid at hinanap sina Kyra, Auntie at KY. Gustong tumakas ni Kyra, ngunit sinabi ni Isaac na muli silang tutugisin, kaya kailangan nilang tapusin ito ng tuluyan sa pamamagitan ng pagpatay kay Jack. Iniwan ng mag-asawa si KY sa ilalim ng pangangalaga ni Auntie at sumakay sa isang bangka para habulin si Jack na nakasakay sa kanyang bangka na tumatakas kasama ang huling ahente. Naganap ang habulan sa parehong mga bangka na nagmamaneho ng napakabilis at sabay na nagpapaputok. Pagkatapos ng maraming biglaang pagliko, sinimulan ni Jack na itulak ang kanyang bangka laban sa bangka ni Kyra na naging sanhi ng pagkahulog ni Isaac. Kumapit siya sa gilid at nagpaputok ng ilan pang bala bago umakyat pabalik. Sumama sa pamamaril si Kyra habang tinutulak din ng bangka na nagpapanatili kay Jack na abala. Di nagtagal, bumangga ang kanyang bangka sa isa pang sasakyang dagat at ang epekto ay nagpatalsik dito patungo sa baybayin kung saan ito sumabog. Kung sakaling ang kanilang mga kaaway ay nakatakas sa pagsabog, pumunta rin ang mag-asawa sa pampang para hanapin sila.
Pumasok si Isaac sa kakahuyan at hinanap ang huling ahente. Kaya, pagkatapos ng ilang mga putok, nagsimula silang maglaban ng mano-mano. Maraming paghihirap at inihagis pa ng ahente si Isaac sa isang puno, ngunit hindi siya sumuko at nagpatuloy sa pakikipaglaban na nagpilit sa ahente na bumunot ng espada. Hinubad ni Isaac ang kanyang mga hearing aid na nakatulong sa kanya na lumaban ng mas mahusay at pabagsakin ang lalaki na sinaksak niya hanggang sa mamatay. Sa malapit, may kasalang nagaganap kaya ginulo ito ni Jack at bumaril sa kisame para tumakas ang mga tao. Narinig ni Kyra ang mga putok at hiyawan at sinundan sila sa lugar ng kasalan kung saan nadatnan niyang umiinom si Jack. Binaril niya ang mga dekorasyon upang magdulot ng maliit na pagsabog na nagpaatras kay Kyra. Mabilis siyang nakabawi at nagsimulang labanan si Jack na isang napakahusay na mandirigma at nagtagumpay na pabagsakin si Kyra pagkatapos ng maraming pagsisikap. Sa sandaling iyon, pumasok si Isaac at hindi narinig ang babala ni Kyra. Kaya, nang lumingon siya, nakita niya si Jack na hawak si Kyra habang nakatutok ang baril. Patuloy sa pagsasalita si Kyra hanggang sa mapakinggan niya ito, dahilan para itabi niya ang kanyang baril. Isinuot din niya ang kanyang hearing aid at nadiskubreng tumutugtog ang kanilang wedding song sa speakers. Pagkatapos ay tumingin si Kyra sa kanyang balikat bilang senyales na pinapayagan siyang magpaputok. Binaril ni Isaac si Jack sa balikat ng kanyang asawa at nakalaya si Kyra, kaya ginamit ni Kyra ang pagkakataong barilin din siya. Habang bumagsak ang katawan ni Jack sa pool, muling nagtagpo ang mag-asawa sa isang halik. Makalipas ang 6 na buwan, nagkaroon ng normal na birthday party si KY. Nakatanggap si Kyra ng tawag mula kay auntie na huminto sa kanyang trabaho sa gobyerno at nagpaplanong magsimula ng mas magandang bersyon ng Shadow Force batay sa integridad. Inanyayahan niya ang mag-asawa na sumama, ngunit sumagot lang si Kyra na baka balang araw. Pagkatapos, ipinatong ni Isaac ang kanyang ulo sa kandungan ni Kyra at masaya nang malaman na siya ay buntis. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.